Tatlong palatandaan ng totoong church. Ano po ba yung tatlong yun? Mababasa po natin sa Proverbs chapter 9, verse 10, "Fear of the Lord is the beginning of wisdom." Dapat po, meron po tayong pagkatakot sa Diyos. Takot tayo sa ating Panginoon, sa ating Diyos, matututunan natin kung ano ang totoong wisdom na nanggagaling sa langit. Ang pangalawang palatandaan ng totoong church ay meron siyang repentance, di ba? Ang sabi ng Mateo chapter 3 verse 2, "Repent, for the kingdom of God is at hand." Ibig sabihin, magsisi daw tayo sa ating mga kasalanan dahil ang kaharian ng Diyos ay abot kamay na. Ibig sabihin mga kapatid, bukas na po ang pintuan ng langit para sa mga taong sasampalataya kay Kristo. So yun po ang ibig sabihin na kailangan po natin magsisi ng ating mga kasalanan. Hindi na tayo dapat nagpapatuloy sa pagkakasala dahil binago na niya tayo. So yun po yung totoong church. Sabi nga dyan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakipagkaisa na kay Kristo, siya na ay bagong nilalang at wala na yung dati niyang pagkatao. Okay mga kapatid, dapat binago na tayo kapag nakipagkaisa na tayo kay Jesus Christ. So ano po ang pangatlo mga kapatid? Ang pangatlong signs ng totoong church mga kapatid ay dapat may fruit. Sa una, may fear. Pangalawa, may repentance. Pangatlo, may fruit. The fruit of the Holy Spirit. Galatians chapter 5 verse 22. The fruit of the Holy Spirit, mga kapatid, is love, peace, joy, gentleness, kindness, goodness, di ba? Patience, self-control. So mga kapatid, kung meron po tayo nito mga kapatid, ang ating pamumuhay po mga kapatid ay magre-resulta ng pamumuhay na may kabanalan. So, ang requirement po sa atin ng Panginoon ay yung fruit of the Holy Spirit. Ito po mga kapatid ang patunay na ang banal na Espiritu ay nasa atin. Okay mga kapatid? So, hindi po patunay mga kapatid ang mga himala, ang mga signs and wonders na nangyayari sa isang church na masasabi natin na meron talagang Holy Spirit doon. Okay mga kapatid? Dahil sinabi sa Mateo chapter 24 verse 24, "No wonder the false prophet can do signs and wonders to deceive even the elect." So mga kapatid, ang Diablo po, gumagawa rin po yan ng himala. Hindi, ang Diyos gumagawa ng himala, ang Diablo rin gumagawa rin po ng himala. May himala na galing sa Diyos, meron ding himala na galing sa Diablo. Di ba sinabi ng Corinthians, 2 Corinthians chapter 11 verse 14, "Satan can disguise himself as an angel of light." So kaya po mga kapatid, kaya po ng Diablo i-imitate ang mga signs and wonders, pero yung goodness, gentleness, self-control, love, peace, joy, hindi po yan kayang gawin ng Diablo. Kasi ang attributes po ng Diablo, mga kapatid, ay steal, kill, and destroy. Kaya hindi niya po yan mapipiki, mga kapatid. Pag meron po tayong fruits of the Holy Spirit, magre-resulta po ang ating pamumuhay ng may kabanalan. Bakit po mga kapatid may kabanalan? Kasi sinabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, God did not call us to live in impurity, but to live in holiness. Sabi rin po ng 2 Corinthians chapter 7 verse 1, since we have these promises, let us purify ourselves from anything that defile our body and spirit, and perfecting in holiness out of reverence for God. So marami pa pong verse yung tungkol sa holiness mga kapatid. Nandyan po ang 1 Corinthians chapter 1 verse 8. He will keep us blameless until the coming of the Lord. Yung po ang sinabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 8. So ngayon po, ano po ang sinabi naman ng 1 Peter chapter 1 verse 16, di ba? Ang sabi doon ay, "Be holy for I am holy." So, yun po talaga mga kapatid yung kalooban ng Diyos sa atin. Napakarami pa pong verse dyan sa Bible ang tungkol sa holiness.
Yun po mga kapatid yung totoong church. Pero po mga kapatid, magtataka po tayo, bakit hindi na po natin naririnig sa mga church ang holiness? Wala na pong preaching ng holiness. Parang tinanggal na po ito sa mga church yun. Pero ito po talaga mga kapatid ang kalooban ng Diyos. At kailangan po ito malaman ng mga members kasi kawawa naman po, umaasa po na ligtas, yun pala hindi mga kapatid dahil nga tinanggal na ang ganitong pangangaral sa church. Yun po talaga mga kapatid ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo dyan na for without holiness, no one will see the Lord. Wala pong maliligtas mga kapatid ang sino mang walang kabanalan sa buhay. Yun po ang sinabi ng Hebreo chapter 12 verse 14. Yun po mga kapatid ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ang church po mga kapatid ay may holiness. So ngayon kahit po belong tayo sa church na nagtuturo ng katotohanan, kung hindi rin naman natin pinapamuhay, kasi personal ang salvation personal na relationship. Kahit po nandun tayo sa church na totoo, kung hindi naman natin pinapamuhay talaga, hindi rin po tayo maliligtas. Kaya lang mga kapatid, mas maigi rin mga kapatid na nandoon tayo sa church na totoo ang tinuturo kaysa doon sa hindi totoo. Kasi nga, ang sabi ng Mateo chapter 15 verse 14, sabi ng Panginoon, hayaan niyo sila. Kung ang taga-akay nila ay bulag, ang bulag ay umaakay sa bulag, pareha silang mahuhulog sa bangin. Yun po ang sinabi sa Mateo chapter 15 verse 14. So kaya po mga kapatid, kailangan po mga kapatid na alam natin mga kapatid ang spiritual status ng ating mga sinusundan. Yung mga church leaders ang sinasabi ko. Dahil napaka-importante po yan mga kapatid. Okay, alam na natin ang totoong church mga kapatid ay it doesn't matter kung gaano po kalaki ang simbahan yan, kung gaano kaganda, kung ilang palapag ang building niyan mga kapatid. It doesn't matter po mga kapatid kung ang members nun ay 5,000, 10,000. It doesn't matter mga kapatid kung ang leaders nun ay banal ang pananamit. It doesn't matter mga kapatid. Kahit po ganun yun mga kapatid, kung wala pong fear of the Lord, walang repentance, walang fruit of the Holy Spirit, walang holiness mga kapatid, ibig sabihin mga kapatid, ang church na yun mga kapatid ay hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Okay mga kapatid, sa susunod na video, maraming salamat sa pakikinig.